Ka-Express, buong mundo ngayon halos napapailing sa ginagawa ni Victor Wembanyama sa NBA. Sa totoo lang, parang wala ng natural na sagot sa kanya. 7 foot plus na may galaw ng guard, kayang magdala ng bola, tumira sa tres, umarang at sumakal ng depensa sa isang possession. Kaya habang patuloy siyang nananakot sa NBA playoffs, may isang tanong na unti-unting bumabalik sa isip ng maraming Pinoy fans. Paano kung si Kai Sotto lang talaga ang may katawan at haba para sumabay kay Wemby? Matinding statement yon. Pero isipin mo, sa modern NBA, karamihan sa centers ay hirap depensahan si Wemby dahil kulang sa length o mobility. Kapag malaki ang bantay, iniiwan niya sa perimeter at kapag maliit naman, nilalamon niya sa loob. Pero si Kai, isa rin siyang 7-footer na may natural rim protection instincts at haba ng galamay na bihira sa Asian basketball. Well, hindi man pareho ang explosiveness nila ngayon. May unique factor si Kai na matagal nang pinag-uusapan. Kahit nung bata pa sila pareho, hindi siya natatakot sa towering matchups at dahil pareho silang mahaba, may posibilidad na si Kai ang isa sa ka-counting players na hindi basta madi-disrupt sa release point ni Wemby. Habang si Wemby ngayon ay naglalagay ng historic playoff numbers para sa San Antonio Spurs, kabilang ang 41 points at 24 rebounds sa Western Conference Finals, lalong lumalakas ang usapan kung sino talaga ang kayang pumigil sa kanya. At para sa maraming Pinoy fans, baka sakaling ang sagot ay isang batang higante mula Pilipinas na matagal nang pinapangarap makapasok sa NBA. At kapag pinag-usapan ngayon ang pinaka-nakakatakot na player sa future ng NBA, halos isa lang ang pangalan na agad lumalabas, Victor Wembanyama. And honestly, mahirap kontrahin yon. Sa kanyang laki na halos alien level ang proportions, parang binuo siya para sirain ang normal basketball logic. 7'4", na kayang mag-dribble parang guard, tumira ng tres na parang wing at mag-block ng tira kahit late tumating sa depensa. Parang hindi tao, parang experiment, at ito ang dahilan kung bakit maraming NBA analyst ngayon ang nagsasabing paparating na ang Wemby era. Pero habang natatakot ang buong liga kung paano pipigilan ang halimaw na ito, may isang pangalan na paulit-ulit binabanggit ng mga Pinoy fans online, Kai Sotto. At kahit maraming tatawa agad sa comparison na yon, may isang bagay na hindi pwedeng i-ignore. Length recognizes length. Sa NBA ngayon, karamihan sa defenders na tumatapat kay Wemby ay may malaking problema agad. Kapag undersized, hindi nila maabot ang release point niya. Kapag mabigat at mabagal naman, nilalampasan niya gamit ang perimeter skills niya. Kaya ang tanong, sino ba talaga ang may natural physical tools para kahit papaano ay makasabay? At doon pumapasok si Kai. Pareho silang sobrang haba, pareho silang may natural shot blocking instincts, at kahit hindi kasing athletic ni Wemby si Kai sa ngayon, may advantage siyang bihira sa ibang centers. Hindi siya intimidated sa height battles. Bata pa lang si Kai, sanay na siyang humarap sa international big men. Mula FIBA Youth Tournaments hanggang professional leagues abroad, lagi siyang nakikipagsabayan sa mga physical at mas experienced na players. At tandaan natin, noong younger years nila, maraming scouts na nga ang nagko-compare kina Kai at Wemby bilang bahagi ng bagong generation ng ultra-skilled 7-footer. Yes, mas mabilis umangat si Wemby, mas explosive ang kanyang development, pero hindi ibig sabihin noon na wala ng play si Kai sa usapan. Well, sa katunayan, habang tumatagal, mas lalong nagiging interesting ang possibility. Kasi kung may isang bagay na kailangan laban kay Wemby, hindi lang lakas o bilis yun, kailangan mo ng haba para makontest ang kanyang shooting angles, kailangan mo ng timing sa rim protection, at higit sa lahat, kailangan mo ng discipline para hindi ka mabiktima ng kanyang ball fakes at perimeter movement. At yan ang area na pwedeng maging valuable si Kai. Hindi kailangan i-lockdown totally si Wemby dahil sa totoo lang, baka walang kayang gumawa noon sa buong NBA. Pero ang tunay na challenge ay kung sino ang kayang magpapagal sa kanya, mag-contest ng maayos, at pilitin siyang magtrabaho para sa bawat pungkos. At sa mata ng maraming Pinoy, may paniniwala na si Kai ang isa sa mga ka-counting Asian big men na may physical blueprint para gawin yon. Lalo na ngayong mas bulky na ang kanyang katawan kumpara nung teenager pa siya, mas malakas na base, mas improve ang timing sa depensa, at mas exposed na siya sa professional level systems mula Australia hanggang Japan. Kaya kahit parang wild take ito para sa iba,
May dahilan kung bakit hindi mamatay-matay ang usapang ito. Dahil sa panahon ng mga higanteng unicorn sa basketball, baka isang Pinoy 7-footer rin ang posibleng sumagot sa pinakamalaking unicorn ng NBA. Ang pinaka-interesting sa usapang Kai Sotto laban kay Victor Wembanyama ay hindi lang tungkol sa talent, tungkol ito sa evolution ng basketball mismo. Noong unang panahon ng NBA, simple lang ang laban ng mga big men, lakasan sa ilalim, banggaan, post-up, rebound. Pero ngayon, ibang klaseng monsters na ang ginagawa ng modern basketball. Ang mga 7-footer, hindi na lang taga-block o rebounder. Sila na rin minsan ang playmaker, shooter at initiator ng offense. At dito, naging game changer si Wemby. Binago niya ang expectations sa isang malaking player. Kaya niya mag-cross, pull-up three, spin move, weak side block, tapos fast break finish sa loob lang ng ilang segundo. Kaya maraming teams ngayon ang parang naghahanap ng impossible formula kung paano siya pipigilan sa susunod na dekada. At habang iniisip ng NBA ang sagot, may ilang scouts at fans na tumitingin kay Kai bilang isang unique defensive body type na posibleng makatulong laban sa ganitong klaseng player. Hindi dahil mas magaling siya kay Wemby ngayon, hindi dahil pareho sila ng level, kundi dahil kakaunti lang talaga ang may parehong physical dimensions para makipagsabayan. Kapag pinapanood mo si Kai sa international play, mapapansin mo agad ang kanyang natural instinct sa pag-contest nang hindi agad napafoul. Mahalaga yon laban kay Wemby dahil isa sa pinakamapanganib na parte ng laro ng French superstar ay ang kakayahan niyang kumuha ng contact habang mataas pa rin ang release point ng kanyang tira. Pero si Kai, dahil sa haba rin ng braso at timing niya, may pagkakataong maapektuhan kahit paano ang comfort ni Wemby sa offense. At huwag natin kalimutan, basketball IQ matters. Sa dami ng exposure ni Kai sa international systems, natuto siyang magbasa ng spacing at rotations ng mas advanced na level. Sa Australia, Japan at Gilas setup, dumaan siya sa iba't ibang styles ng basketball at yan ang pwedeng magbigay sa kanya ng edge bilang situational defender laban sa elite modern bigs. Well, sa totoo lang, hindi ito usapan ng Kai will dominate Wemby. Hindi realistic yun. Ang tunay na usapan dito ay kung sino ang may tools para hindi magmukhang helpless laban sa isang generational alien talent. At kapag ganoon ang tanong, natural na mapasama ang pangalan ni Kai. Kaya isipin mo rin to, karamihan sa NBA centers ngayon, hirap kahit makontest man lang ang shooting art ni Wemby, pero si Kai, may haba siyang pwedeng magbago ng angles, may size siyang pwedeng magbigay ng resistance, at may touch siya na bihira rin sa 7-foot Asian centers. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.